State of the Nation. Unti-unti nang ibabalik ng Department of Education sa Marso o Abril ang bakasyon ng mga estudyante. Ngayong taon hanggang May 31 na lang ang huling araw ng pasok ng mga nasa public elementary at high school. Sabi ni DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, resulta ito ng ginawa nilang konsultasyon at survey na ibalik sa Marso ang bakasyon at Hunyo naman ang pasukan imbis na Agosto. Dahil sa ginawang adjustment, nabawasan ng 7 school days sa mga bata para sa school year 2023-2024. Ang matinding init tuwing summer at mataas na electricity at water cost daw ang mga pangunahing dahilan ng adjusted school calendar. Malaya namang makakapagpasya ang mga private elementary at high school kung susunod sila sa pagbabago. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte tungkol sa alegasyon laban sa kanya at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na raw ikinagulat ni VP Sara ang alegasyon ni alias Rene na dati umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi pa niya, nakagawian na sa Pilipinas ang pag-atake laban sa Vice-Presidente. Naniniwala raw si VP Sara na may tamang panahon para sa lahat at sa ngayon, uunahin muna niya ang kanyang tungkulin. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Sa pagdinig ng Senado kahapon, isiniwalat ni alias Rene na nakita niya ang mag-amang Duterte sa Glory Mountain na pagmamayari ni Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City. Doon, tumatanggap umano ang mag-ama ng mga bag ng baril mula kay Quiboloy. Hinihingan pa namin ng pahayag si dating Pangulong Duterte. Itinanggi rin ng legal officer ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI ang alegasyong hindi pinapasweldo at walang benepisyo ang kanilang mga empleyado. Mahabang pila ang bumungad sa mga pasahero sa immigration counter ng NAIA Terminal 1 kahapon. Paliwanag ng Bureau of Immigration, nagkasabay-sabay ng dating ang 2,000 pasahero ng 8 international flights. Nag-deploy naman daw sila ng mahigit 30 tauhan at may mga electronic gates kung saan i-scan lang ang passport. Sabi ng BI, hindi kayang damihan ng mga immigration counters sa ngayon, pero inaasahan nilang masosolusyonan ito sa nakatakdang modernisasyon ng airport. Posibleng solusyon din daw ang pag-schedule ng mga dating ng mga eroplano para hindi sabay-sabay ang dating ng mga pasahero. Hanggang 45 seconds lang daw dapat ang pasahero sa immigration counter. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng NAIA. Pasintabi po sa mga kumakain. Napugutan ng isang rider dahil sa lakas ng pagkakabangga nito sa isang pampasaherong jeep sa Opol, Misamis Oriental. Ayon sa mga pulis, nag-counterflow ang rider sa lane na binabagtas ng jeep. Wala raw itong suot na helmet at posible din daw na nakainom. Nasa kustodiya ng mga pulis ang jeepney driver pero pinalabas din matapos magkaayos ang kanyang operator at pamilya ng nasawi. Hindi na nagbigay ng pahayag ang magkabilang panig. Matapos lumusot sa Senado ang panukalang dagdagan ng 100 piso ang daily minimum wage, nangangamba ang Department of Labor and Employment na magmahal ang mga bilihin kapag naisabatas ito. Sabi ng DOLE, kapag merong pag-uusap tungkol sa pagtaas ng sweldo, karaniwang nakakaramdam ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Isa raw itong chain reaction kaya dapat mabalanse. Pangamba ng DOLE at Employers Confederation of the Philippines, baka hindi kayanin ng ilang maliliit na negosyo ang dagdag sahod. Posible raw na humiling ng exemption sa wage hike ang mga negosyong hindi hihigit sa 10 ang empleyado o yung mga negosyong may kapital na 3 milyong piso pababa. Para sa Federation of Free Workers, nahuhuli na ang Pilipinas sa ibang bansa pagdating sa pasahod, kaya pinamamadali nila ang pagsasabatas ng panukala.
Mahigit 200 residente ng Esperanza, Agusan del Sur, dinala sa ospital matapos makaranas ng sintomas ng pagkalason. Ayon sa ilang residente, nakaranas sila ng pagkahilo, pananakit ng tiyan at pagsusuka matapos umanong kainin ang mga ipinamahagi sa relief operations para sa mga apektado ng pagbaha. Sabi ng MDRRMO Esperanza, ipinamahagi ng Philippine Red Cross Agusan del Sur ang food packs. Ikinalulungkot at hindi raw intensyon ng Philippine Red Cross ang nangyari. Anila, ilang araw na sila nagseserbisyo sa mga lugar na binaha sa probinsya gamit ang kanilang food truck kung saan nila hinanda ang mga pagkain. Hindi naman daw sinisisi ng LGU ang organisasyon. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Mga taniman ng mais sa Lawag, Ilocos Norte, pinepeste ng mga harabas. Hindi rin maganda ang bunga dahil kulang sa patubig ang mga maisan. Kakulangan din sa tubig ang dahilan kaya natutuyo ang ilang tanim ng okra sa lugar. Kaunti na raw ang tubig sa balon at wala ring irigasyon. Humingi na raw ng tulong ang mga magsasaka sa City Agriculture Office. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. On Spotlight, ang K-League dance version ni Yeonjun ng grupong Tomorrow by Together. May report si Aubrey Carampel. Napamarikit sa dilim na rin ang Tomorrow by Together member na si Yeonjun. Almost 10 million na ang views sa TikTok ng dance version niya ng viral song ng Pinoy artists na sina Juan Kawili, Cal Swish at Jaws. Good news naman sa Philoxenies. Magbabalik Pilipinas ang K-pop group na NCT Dream para muling mag-concert. Gaganapin ang The Dream Show 3 Tour sa August. Mas maaga naman ang treat for Philo Treasure Makers. May one-day concert ang K-pop group na Treasure sa Mayo. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naalarma na raw si Pangulong Bongbong Marcos sa sumbong ng umano'y cyanide fishing ng ilang Chino at Vietnamese sa Bajo de Masinloc. Batid daw ng Pangulo na may nangyayari ng cyanide fishing pero nababahala raw siya na mas laganap na ito ngayon. Kung may sapat na basihan, posible raw na magsampa ng kaso ang Pilipinas. Samantala, tinawag naman ng China na pang-uudyok ng gulo ang sabay na pagpapatrol ng Pilipinas at Amerika sa ere mula Ilocos Region hanggang Mindoro Strait. Inatasan ng China ang mga naval at air forces nito na i-monitor ang joint air patrol ng Pilipinas at Amerika. Sabi ng Philippine Air Force, walang bansang tinatarget ang aktibidad na ikinasa sa loob ng ating exclusive economic zone. Handa raw itong ulitin ang joint patrol. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Department of Foreign Affairs tungkol sa pahayag ng China. Isinusulong na maging bunny capital of the Philippines o palaguin ng rabbit meat industry sa Baguio City. Suportado raw yan ng Department of Agriculture. May report si Chino Gaston. Ang Baguio City na tinaguriang summer capital of the Philippines gusto na ring gawing bunny capital ng bansa. Binuksan doon ang isang rabbit farm na nagpaparami ng mga kuneho para sa karne nito. Masarap pala. Para namang chicken. Para sa project director ng rabbit farm, panahon na para palaguin ang rabbit meat industry. Gusto raw nilang pababain ang presyo ng rabbit meat na sa ngayon ay nasa 400 to 450 pesos per kilo. Mas mahal pa sa manok at baboy. Para magawa yan, bumuo sila ng kooperatiba para palaguin ang kabuhayan ng mga residenteng nais magnegosyo ng rabbit meat. Gusto raw nilang dumami ang mga nag-aalaga ng kuneho sa mga barangay at ang kooperatiba naman ang bibili ng mga ito at magpoproseso sa kanilang mga karne bago ibenta sa merkado. Meron tayong meat consumption, meron tayong pet na mga para dito sa mga gustong mag-alaga. Yun yung pinaka-focus namin ngayon, mass production po ng rabbit para ma-supply natin yung pangangailangan. Suportado raw yan ng Department of Agriculture. Parang baboy, halos buong katawan ng kuneho ang maaring pakinabangan. Lahat ng rabbit walang matatapon talaga. Yung mga paa, pwedeng gawing keychain yun. Lahat ng mga yan pwede mong pagkakitaan. You just ask siguro yung mga expert kung paano gagawin.
Handa raw ang breeding farm ng ahensya sa Baguio City na magbigay ng technical support sa mga gustong magnegosyo ng rabbit meat. Tingin ng DA, magiging patok ang negosyong ito sa Baguio City at sa buong Cordillera dahil maraming gulay roon na pwedeng makain ng mga kuneho. Balang araw, posible raw na maging bunny capital ang Baguio City. Nakikita rin namin yung lapang na to, it will become a big industry in the future. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalmahan ni Dominic Roque ang mga mapaniraan niyang pahayag ng entertainment vlogger na si Christopher Min kasunod ng breakup nila ni Bea Alonzo. Itinanggi ng aktor ang mga malisyosong pasaring na nagdawit pa ng dalawang politiko. May report si Aubrey Carampel. Binasag na ni Dominic Roque ang kanyang pananahimik kaugnay ng mga naglalabasang issue matapos ang hiwalayan nila ng ex-fiancé na si Bea Alonzo. Kinondina ng kanyang kampo ang mga akusasyong isiniwalat ng entertainment vlogger na si Christopher Min sa kanyang vlog. Malicious at defamatory raw ang sinabi ni Fermin na may politikong benefactor si Dominic na siyang nagmamay-ari ng tinutuluyan niyang condominium unit. Idinawit daw si Dapitan City Mayor Bullet Halushos na matagal na niyang kaibigan at may-ari ng inuupahan niyang unit. Nahihiya raw si Dominic at humihingi siya ng paumanhin kay Mayor Bullet at sa pamilya nito. Nagsorry rin si Dominic kay dating Congressman Bong Suntay at sa pamilya nito na nagdulot ng pagdududa sa sexuality ng dating kongresista. Pagdidiin pa ng kanilang kampo, walang gas station na pagmamay-ari si Dominic. Sabi ni Suntay, may mga naglagay raw ng mali siya sa pagkuha niya kay Dominic bilang brand ambassador. Kahit hindi niya pangalanan, siyempre pagka sinabi mo na sino ba naman yung politiko na may-ari ng gasoline company. Matagal na raw niyang kaibigan si Dominic na nakilala niya dahil sa kanilang hilig sa pagmumotorsiklo. That gesture of wanting to help a friend was twisted by some people. Unfair. Buti kung ako lang. Paano yung pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko? Pinag-aaralan na rin daw nilang maghain ng reklamo. Si Bullet also wants to file. Ako, I'm talking to my lawyers also on what we could do. Alam daw ni Dominic bilang isang celebrity, open to public discussion ang kanyang buhay. Pero lumagpas daw ng hangganan ng protected free speech si Fermin at sinadyang magdulot ng pinsala sa integridad at dangal ng mga apektadong individual. Hindi rin daw sinikap ni Fermin na kumpirmahin ang anilay defamatory statements kay Dominic. Pagdidiin pa ni Dominic, hindi sila nag-away ni Bea dahil sa prenuptial agreement. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Mayor Bullet at Christy Fermin. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.